Hallelujah. Praise God. Sa pumuling kagalakan, ako po'y gamitin ng ating Panginoon na dalhin ang kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay, hiniling ko po muna, tayo po ay yumuko at malayo muna tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napagandang umaga na pinagkaloob po sa amin. Salamat sa mensahe ng mga awitin na aming inagkalob sa iyo kanina, Panginoon. Tunay o Diyos na nag-umpisa ka ng mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sa pagpapala na tunay, Panginoon, sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, sa mga katugunan ng aming mga pangangailangan, O Lord God, nariyan kang tapat sa bawat isa sa amin. And right now, kami muli ay lumalapit sa iyo ng may pasasalamat, ng may pananabik, O Lord God, sa aming mga puso na naisin ka namin muli na makasama sa mga oras na to. Salamat na sa pagkakatong ito ay amin pong pakikinggan muli ang iyong mga salita. Ang iyong salita na siyang magbibigay buhay po sa amin, siyang magbibigay gabay sa amin, O Lord God, at siyang magpapalakas sa aming espiritual na pamumuhay, O Lord God. Salamat po. Habang, O Diyos, pinagninilay-nilayan po namin ang iyong mga salita, buksan mo po ang aming mga puso upang matutong gumalang po sa bawat isa sa amin sa iyong mga salita, O Lord God, na siyang may tanim po ito at magbigay ng akalakasan po namin spiritually, O Lord God. At magpatuloy po kaming gumawa ng mabuti ayon sa iyong kaparaanan, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Lord Jesus. Salamat po. Sa kabila ng may mga pagsubok po kaming naranasan sa mga nakalipas na mga araw, sa kabila ng may mga nariyan, O Diyos, mga kahirapan o di kaya'y karamdaman na aming naramdaman, O God. Ngunit hindi po hadlang yan sa mga oras na to upang hindi po kami makapagpuri at hindi po kami makadalo sa iyong banal na tahanan sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Maging sa akin ang iyong lingkod, Panginoon, na alam mo, Panginoon, ang aking kakayahan. Ngunit sa iyo lamang po ako nagtitiwala. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kapurihan, O Lord Jesus. Salamat, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa. Gaya ng aming parating dinadalangin sa tuwing kami, O Diyos, ay dumarako sa iyong banal na tahanan, na hindi po kami lalabas sa iyong banal na tahanan ito na hindi mo po pinagpapala. Kung kaya, O Diyos, muli po, mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na narito sa oras na ito, pagpalain mo at yakapin po muli na iyong presensya, O Lord God. Salamat, O Lord Jesus. At ikaw lamang siya ang aming tinataas. Ikaw lamang siya ang aming pinapupurihan. At ito po ang aming samadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Nais ko po na dalhin ang salita ng ating Panginoon sa Galatians. Sabi ko nga ito ay siguro maraming beses na natin napakinggan, nabasa, o di kaya'y what do you call this one? Yung po bang parati natin siyang, yun nga, nababasa. Dahil very common po siya. Galatians chapter 6, verses 6 to 10. Sabi po niya dito sa New International Version, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At yung pinaka-last verse po natin, mga magulang, mga kapatid, verse 10, therefore, as we have an opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hallelujah. May the Lord God bless the reading of His Word. At kung titignan po natin yung background po ng ating teksto, isang sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia na comparing with the other letters, ito po yung isa sa mga pinakaunang nasulat po ni Apostol Pablo. At hindi pa po siya nakakulong nito kasi mas marami po yung mga
kasulatan niya or nasulat niya na siya po ay nasa kulungan. Pero pumapangalawa ang letter sa Galatians na sinulat po niya na nasa Ephesus po siya that time nung sinulat niya ito. At ang mga mananampalataya ay gaya ng parati kong sinasabi, kaparehas po natin. Whether mapa-Old Testament man yan, New Testament man yan, or sa ating kapanahunan, ay marami po tayong pagkakatulad sa kanila. Dahil maya-maya okay po tayo, or okay sila, maya-maya sila rin po ay nanlalamig o sila rin po ay unti-unting lumalayo sa presensya ng Panginoon. So, sabi nga natin, we are just in common po, mga magulang, mga kapatid. So, sa kanyang sulat, di ba ganun po tayo, kapag kamalayo tayo sa ating mahal sa buhay. Sigurado po ako nung comparing right now kasi mas technical na po, nandyan na yung ating gadgets, nandyan na ang technology na madali lang nating isend yung nais nating sabihin. Pero noon kasi ay sulat. Hello. Nung kabataan ko po ay ayan din, na-try na magsulat, love letter, di ba, na gustong-gustong basahin, ulit-ulitin. Di ba? Comparing ngayon ay talagang ibang-iba po. Pero yun nga po, mga magulang, mga kapatid, si Apostle Pablo po ay hindi niya kasama ang mga taga-Galacia o ang mga mananampalataya sa Galacia. And at that time, syempre po, naglilingkod po sila at nariyan po ang kaaway o nariyan po yung mga ibang mga leaders na salungat sa katuruan po ng ating Panginoon. So, syempre, di ba, kung meron pong mga, sabi nga, ay faithful, nandyan din po yung mga umaali-aligid na hinihikayat na sila ay malamig, na sila ay tumiwalag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, ganun po yung situation, itong mga taga-Galacia. Kung kaya't pinaalalahanan, kung kaya't sila ay, that time pala, mga magulang, mga kapatid, ang pananampalataya na kalaban nila ay yung Judaism na sinasabi natin. Pag sinabi natin Judaism kasi walang ibang way ng salvation nila, literal po na sila ay yung circumcision, pastor. Ayan. Pagtutuli para sila ay maligtas. So maaring tanong natin, brother mo, di paano yun eh, lalaki, babae, matutuli ba sila? Pero alam nyo po, mga magulang, mga kapatid, pasalamat po tayo dahil right now, of course, sa panahon po natin is yung circumcision na sinasabi natin is symbolical na po na yung puso natin would be open up sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya narito yung mga paalala po ni Apostle Pablo sa mga taga-Galacia. Nasabi ko nga ay malimit na kaparehas natin ang mga mananampalataya. At bibigyan natin ng titulo, yung binasa po nating short passage, at sabi ko ay malamang ilang beses na po natin itong nabasa itong Galatians chapter 6, verses 6 to 10. At sabi po niya, mga principles or prinsipyo na kailangan po natin bilang mananampalataya or sa ating pagpapatuloy. Di po ba, sabi nga natin, right now, iba-iba yung estado ng ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Nariyan yung matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon. Meron iba sa atin dito, bata-bata pa na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito, according sa age po, yung pong paglilingkod po natin. Gaano na po tayo katagal na naglilingkod? Amen. So, sabi po dyan, principles for Christian living. Na sa umaga pong ito, alam ko po mga magulang, mga kapatid, ay kailangan po natin. Sabi nga po, gamot ng nakakalimot ay paalala. Amen. Amen. Paalala. So maaaring, Brother Moy, ako ay matagal na naglilingkod at nandyan na pinangahawakan ko yung mga kaparaanan kung paano po mamuhay ng isang mananampalataya. Pero sabi ko nga po mga magulang, mga kapatid, God wanted us na merong emphasis, merong pagpapaalala. Dahil wala naman pong masama na tayo po ay mapaalalahanan. Amen. Amen. Kung minsan natura kasi ng tao, aminado po tayo dyan. Hindi ko kailangan ng reminder, alam ko na yan. Di ba? Kung minsan, inutusan namin si Kadyo, alam ko na po. Ayan, sasabihin na niya, alam ko na po. So, sa atin na mga manampalataya, ay maaaring nandyan po sa umaga ito, itong pagpapaalala ng ating Panginoon sa atin. Una,
Huwag na po natin patagalin. 3 lamang po ito. Una po, what is this first principle na kailangan po natin, mga magulang, mga kapatid? The principle of generosity and support. Malinaw po yung sinabi sa ating teksto sa verse 6. Kung babalikan po natin yung teksto sa verse 6 po, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Alam niyo po, malayo man itong si Apostle Paul sa mga taga-Galacia, pinaalalahanan pa rin po niya ang mga taga-Galacia kung paano sila magiging generous. Nandoon yung kanilang suporta kay Pablo. Dahil alam naman po natin na bago pa man po siya naglingkod sa ating Panginoon, meron po siyang profession. Okay? Professional po si Apostle Paul. Siya po ay isang lawyer. Siya po ay isang attorney, sabi natin. Diba? At alam natin na possible, isipin natin, may pera. Ang mga ganyang kurso, ang mga professional na ganyan. Totoo po yan. Pero, nung siya po ay sumunod sa ating Panginoon, siya na po, mga magulang, mga kapatid, ay iniwanan niya yung kanyang profession. So sa madalit sabi po, naging full-time po siya na apostle or lingkod ng ating Panginoon. So, tingnan natin yung kalagayan ni Apostle Pablo dahil ang linaw nung sinabi po dyan sa teksto natin na sinasabi pong kung sino man yung nakatanggap, whoever, the one who receive instruction, yung salita ng ating Panginoon, ay kailangan daw niyang magbahagi, kailangan daw niyang mag-share. Okay, ano nga po ba, brother mo, maaaring tanong natin, ano nga po ba yung maisi-share natin na yan? Diba? Ang linaw po dyan, share all good things with their instructor. So, si Apostle Paul, mga magulang, mga kapatid, ay talaga nga pong, nung iniwanan niya ang kanyang profession, ay tao din po siya. Baka iniisip natin, apostle po siya, upgraded na siya or mas mataas na siya sa atin. Hindi po. Nandyan pa rin po yung kanyang pangangailangan physically. Amen. Hello. Kaisipin po natin yan. Mapasabi natin na, presidente siya. Naiiba siya sa atin. Hindi po tao din po siya. Parehas din po siya na meron din po tayong kaparehas na pangangailangan. Pangangailangan physically, pangangailangan emotionally, financially, and so on. So, malinaw po na yung pagpapaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia para mabuhay, para merong support sa kanya na manlalakbay po sila Di ba? Sa different churches of Asia, mga magulang, mga kapatid, dyan yung situation ni Apostle Paul. Kung wala po siyang financial, mga magulang, mga kapatid, ay maaring, sabihin natin, isipin natin ng isang script ay baka hindi na siya makapunta dun sa maiba-ibang churches. So pinaalalahanan niya sila. Itong unang prinsipyo with their generosity and support, specifically mga magulang, mga kapatid, sa spiritual leaders or church leaders po. Church workers sa panahon natin ngayon, magulang, mga kapatid. Amen. Maalala ko nga po sila, pastor, dati po ay nagtuturo po sila sa Lyceum. And isa sa mga naging testimony nila ay, syempre kung Monday to Friday nagtuturo sila at hindi sila full-time na nasa ministry, mapapabayaan kasi may mga katulad ko po, talagang I myself ay dahil nasa work pa rin, ay nandyan po yung mas napaprioritize yung secular na trabaho. At aminado po tayo dyan na talagang yung po bang mapapabayaan natin. Kasi you could not serve two masters Kaya yung nakikita ko sa ating mga leaders, sa mga pastors, na kung bakit kinakailangan nila mag-full-time. Kasi mapapabayaan nila either sa kanilang trabaho or sa kanilang ministry, mga magulang, mga kapatid. Kaya, just like si Apostle Paul, sabi ko nga po, ay pinanawagan niya o di kaya ay pinaalalahanan niya itong mga taga-Galacia.
Pero alam niyo po, among the 7 churches, yung kanyang mga sinulatan, okay? Yung mga epistles po niya na sinulatan itong mga churches of Asia, mga magulang, mga kapatid, ay hindi naman madamot ang mga taga-Galacia. Pero merong isang church, mamaya malalaman natin kung sino yung napaka-generous po sa kanya. Ayan. So sa madalit sabi po, yan yung pinapaalalahanan sa atin. How we support our church leaders or our church workers, mga magulang, mga kapatid. May mga teksto po tayo dyan na magpapakita. Una, next slide po. Sabi po niya dyan, itong passage na binasa natin ay nagbibigay ng highlights. Kumbaga, ini-emphasize niya yung kahalagahan po nung pag-provide sa mga nagtuturo, sa mga, specifically, mga pastor natin, di po ba? Sa church natin. Ayan. And, alam ko po ay talagang iba ang ating iglesia dahil nandyan ang ating support sa ating pastor. Amen. Amen. Maalala ko po noong nasa Bible school ako, may mga pastors kaming nakilala na during their testimony, naiya silang tumatayo na yung kanilang sapatos ay may mga, kumbaga sa madalit sabi po ay hindi nakagandahan. Nagko-commute sila, so ang hamon niya, dapat nandoon po yung suporta natin sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, sabi po. Diba? Kaya nga po, yun po bang bihisan natin? Actually, hindi lang po ngayon natin ito narinig eh. Na-remind lang din po ako dito, mga magulang, mga kapatid, na yes, nandun po yung support natin for the church. Pero particularly yung una nating punto natin dito, it reminds us of this importance ng ng provision natin sa mga leaders po natin. What else? This is presented as a principle of sharing and being a good steward of resources. Within the understanding, sabi po niya dyan, that spiritual teachers are giving their time and effort. Diba? Instead na unahin nila ang kanilang mga mahal sa buhay, nandyan na nag-prepare po sila. Alam po ito nila, pastor, nila Brother Luis, na yung pag-share ng words of God ay hindi po yan, Lord, ito ba? Bubuklat ako ng Bible, ito na. Then ito yung nabasa ko, ito na. Unlike sa atin ng mga teachers, aminado din po ako. Meron naman once or twice na nangyari sa akin na talagang papasok ako sa kwarto ko. Saglit lang, ano yung lesson ko ngayon, sabi ko. So, napaisip ako, ano yung pinaka-last lesson? So, parang ganun. Pero, ibahin natin pagdating po sa mga pastors po natin. Hindi lamang po yan isang upuan, hindi lamang po yan isang gabi na pinaghahandaan nila. Pinaghahandaan namin yung salita na ibabahagi po namin sa inyo. Kaya, sabi doon, it take their time and effort. And, in return, we have been blessed doon sa naibahagi. Diba? Actually, isipin natin na, o baka iniisip natin na, ay brother mo, kailangan pala ng sweldo nila, kailangan pala na obligasyon natin na magbigay po sa kanila. Hindi po yun ang binanggit po ni Apostle Paul or even some other Bible scholars natin patungkol dito sa verse 6. Okay? Ito po ay talaga pong, if we love God, sabi natin, nandun we are blessed. Nandun yung talagang kusa na tayong magbibigay po sa kanila. Amen. Amen. Hallelujah. So, ayan po yung magiging pinakahamon natin na it truly highlights yung pong kahalagahan na sa ating mga leaders, mga workers po natin sa church ay kailangan po natin silang suportahan. Hallelujah. May mga verses po tayo dito. Sunod po. 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi po niya, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Ito pa rin po ay sulat ni Apostle Paul, nakadirect po kay Timothy. So,
binanggit po dyan mga magulang, mga kapatid, elders or leaders or pastors or yung 5 ministries po na binanggit po ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya doon, who rule well will be considered worthy of double honor. Yung double honor po dyan, kasi sabi nga natin, una na honor po na binabanggit po dyan ay sila yung authorized person o di kaya spokesperson ng ating Panginoon upang ibahagi, sabihin yung salita ng Panginoon. Amen. Sinabi po rin, pero dyan, double honor. Yung double honor na binanggit po dyan, mga magulang, mga kapatid, sabi ng isang Bible scholar po, double honor refers to a generosity, ensuring our leaders, sabi po niya dito, that they will not that they will focus on their ministry without financial hardship. So, ibig sabihin tayo po na mga members, mga magulang, mga kapatid, nandyan po yung ating full support. Amin po ba? Gusto ba natin, sabi ko nga kanina, yung, hindi ko alam kung nung maalala ko yun, estudyante pa ako, ay yung pastor na nag-preach ay sinadya niya na sinuot niya yung sapatos niyang akangangala, o kaya kaawa-awa siya? Hindi po eh. Di ba? Nasaan ngayon yung tayo na mga nabibless, sabi po natin, if our leaders ay kinakawawa? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya alam ko naman, sabi ko nga po, hindi naman po natin kinakawawa ang ating mahal na pastor, pero inire-remind po tayo dito, mga magulang, mga kapatid. Generosity and support. Dahil last day ng August at bukas ay bare months na. Masaya na tayo dahil pagka dumarating ang buwan na to, ibang-iba yung aura ng bawat isa. Di ba? Ayan. Pag iniisip natin, Brother Moy, ano nga po ba yung pwede nating pang-support? Sabi po dito, to share all good things means financial support, practical help, nandun sigurado, yung mga other na part po ng ating dito sa church na gagawin natin, nandiyan na nakasupport po tayo, tumutulong po tayo. Hindi yung gawain lahat ni pastor. Mayroon din ganun nag-testify before na gawain niya daw bilang isang pastor, trabaho niya lahat. Tagalinis ng church, music team pa siya, tagatugtog, lahat. Talagang one man po siya. All in one, sabi nga po. Emotional encouragement. Baka iniisip natin, di ba si pastor ang lakas-lakas niya. Hello. Kami, ang mga leaders po natin, ang mga workers po ay tao din po sila. Na kailangan din po yan na itap din po natin sila, kumustahin din natin sila. Di po ba? At kailangan din encouragement din po sa kanila, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga si Apostle Paul, isa sa kanyang dinimind ay yung pong financial na tulong po para sa gayon makago on po yung trabaho ng ating Panginoon. Yan parati ang panapanalangin natin kapag sa giving, di po ba? Yung maging lumawak pa yung gawain ng ating Panginoon. Pero una po dyan na pinaparangalan natin ay ang ating mga leaders o ating mga pastor po, mga magulang, mga kapatid. Amen. Amen. This is not our obligation, sabi po niya, but out of love. Kasi baka iniisip nga natin, ay required po tayo na i-bring back natin sa ating mga leaders. Pero hindi po. But out of love, sabi po ng salita ng ating Panginoon. Sabi po niya dito, especially those who labor in preaching and teaching. Mayroon pa pong isang verse po dyan, mga magulang, mga kapatid. Sa Philippians. Ayan. Medyo mahaba-haba po yan, so medyo maliit. Moreover, sabi po niya, Philippians chapter 4, verse 15 to 18, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. So, ito na po yung tinutukoy ko kanina, na ang mga taga-Philippia, ang mga Philippian people, taga-Philippi, ay sila po yung number 1 na supporter ni Apostle Paul. Kaya nga sabi niya dyan, not one church shared with me
in the matter of giving and receiving except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. So, ang linaw ng sinabi din po dyan ni Apostle Paul, hindi dahil sa kailangan ko ng regalo, hindi dahil sa kailangan ko ng, ayan nga po, not that I desire your gifts, but I desire what is more credited to your account. Siyempre, di ba, nandun na yung salita ng Panginoon at sila ay sumusunod dun sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, it is now perfect time na i-apply po nila. Di ba? Yan. Kaya it is not that I desire your gifts, but what I desire is that more to be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, ito po mga magulang, mga kapatid, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So, kung minsan hinahanap natin, Lord, paano ba namin ma-please ang ating Panginoon? Paano ba yung po bang katanggap-tanggap yung mga sacrifices natin? Sabi ng isang Bible scholar na nabasa ko dito, if we would want to be blessed, unahin natin na suportahan, nandyan yung ating generosity sa ating mga church leaders. Kaya nga si Apostle Paul, mga magulang, mga kapatid, pinagpala po, nandyan yung prayers po niya in return sa mga nag-support po sa kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Ang hirap, alam ko po, ang hirap nitong ituro po sa atin pagdating po ng generosity, pero nandyan po bukas naman po yung andalangin po natin ay buksan ng ating Panginoon yung ating mga puso pagdating sa prinsipyo ng Christian living na to, mga magulang, mga kapatid. So, gaya ng sabi po natin, ang mga taga-Philippi, sila yung number one supporter po niya. At bilang full-time apostle, itong si Apostle Pablo, mga magulang, mga kapatid, ay nakayanan po niya na magministeryo pa sa ibang mga lugar. Dumami pa ang mga mananampalataya. Sabi nga natin, mga magulang, mga kapatid, ay ganyan din po tayo sa umagang ito. Hindi po tayo malayo sa kanilang sitwasyon. Nakita natin yung vision ng ating church, ng ating mahal na pastor. Ang kailangan po natin gawin ay nakasupport po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Yung support po natin ay hindi lamang po financial. Binanggit natin kanina, not only financial support, practical support, emotional, sabi nga natin, nandoon po mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. At kung paano hahayain ba natin na sabihin ng ating Panginoon pagdating ng panahon na tayo ay naging mapagbigay, pero nung merong in need, lalo na ang ating mga workers sa church o mga leaders natin. Di po ba kaya nagpapasalamat po kami, myself, talagang nandyan po ang ating mga members na talagang nandyan yung kanilang generosity sa mga leaders po natin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya iyan yung una na sabi nga ay magiging paalala po sa atin. This verse 6 reminds us that spiritual growth should lead to spiritual gratitude. Habang lumalago po tayo, ulitin ko po, habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, it will lead to spiritual gratitude. Magiging mapagpasalamat po tayo. And one of which is, sabi nga natin, ay yung ating generosity. Pagiging generous and supportive po sa ating gawain, sa ating mga leaders po, mga magulang, mga kapatid. Ayan, that's the first one. Principle of generosity and support. Pangalawa, ano po ang pangalawa dyan na sa teksto po natin, verses 7 and 8. Ayan. So, nasa Galatians pa rin yan. At may prinsipyo na tinuturo ang ating Panginoon sa atin. Ang panahon natin ngayon ay tag-ulan. At talagang ito yung time na marami po sa ating mga magsasaka ay
perfect time na sila ay nagtatanim. Tama? Kasi hindi nila problema yung kanilang yung lupa na pagtatamnan ay hindi na nila kailangan ng irigasyon, di ba? Or nung patubig, sabi nga po, dahil nandiyan na nakahanda na. So, the principle of sowing and reaping. Ito, alam na alam natin ito na kung ano yung itinanim, ay siya rin yung ating aanihin. Amen. Wala naman magtatas ng kamay dito. Brother mo, na-try ko. Nagtanim ako ng buto ng ampalaya. Nung anihin ko ay patola na pala. Di ba wala po, ano? It is literal, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga ang sabi po niya dyan sa teksto natin, verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. Maaring sa tao, ito, sabi ko hindi ko maalala kung anong buwan yun na naging part ng sermon ko po, no? Yung, hindi na natin alam kung sino ang legit or fake na tao. Dati kasi balita eh. O yung mga nagva-viral. Ngayon kasi, even sa tao, hindi na natin alam kung sila ba ay legit or fake. Ayan. Kaya, kung sa tao yun, kaya natin na malinlang, maloko yung ibang mga tao. Pero ano po ang sabi ng verse 7 po sa ating teksto? Mga magulang, mga kapatid, sabi po niya dyan, do not be deceived, God cannot be mocked. Diba? Ang linaw po niyan at napakatalim noong salita ng Panginoon dyan po, mga magulang, mga kapatid, na kung sa tao, sabi ko nga kanina, ay kaya natin na may tago. May tago na tayo ay nalulungkot, tayo ay galit, na itatago natin. Pero sa harapan ng ating Panginoon, hindi po natin siya, yung mga ginawa natin kanina sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan, sabi nga natin, hindi natin yan may tatago sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Tandaan po natin yan, mga magulang, mga kapatid. Kaya po, binigyan ng follow-up na paalala ang mga taga-Galacia. Kasi wala dun si Apostle Paul hindi niya sila kasama. Di ba? Maaaring sabihan nila, magbibigay sila ng sulat. Apostle Paul, kami ay okay dito. Kami ay nagpapatuloy na naglilingkod sa'yo. Maaaring ganun ang response kasi sabi ko nga, wala pang text. Pero sulatan po sila. Pero sinabi niya yan dahil alam niya na nababalitaan niya na kumbaga meron din mga nagva-viral ng balita dahil nandoon ang mga Judaism na mga talagang humahatak sa kanila. At niremind po niya sila. At kanyang finalo up sa verse 7, sabi niya, a man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, ayan po, from that flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, tignan natin dito, mga magulang, mga kapatid. Ano nga po ba ang prinsipyo ng sowing and reaping na nais ipakita ni Apostle Paul? Though, alam ko po, meron din tayong iniisip na kaagad na, brother mo, para lang siyang sa number 1 sa generosity. Maaaring ganun ang nasa isipan natin kaagad. Pero tignan natin sa next slide. Sabi po niya dyan, comparison po natin sa ating sowing sa flesh at saka sowing sa spirit. Next slide po. Okay? Ang sabi po niya dyan, of course, if we compare, yung sowing sa flesh ay living for selfish desires. Ayan. Kaya nga po, malimit sa alaman ng ating mga prayers, di ba ang prayer natin parati ay para sa sarili, para sa sarili. Ayan. Pero yung sowing for the Spirit, sabi nga dyan, we are living for God's purpose.
ano nga po ba yung purpose ng ating Panginoon sa ating buhay? Nakailang series na po tayo, kila pastor or even sa akin, may mga series na rin po akong ganyan na sa pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Ay alamin natin mga magulang, mga kapatid. Amen. Amen. Malinaw po dyan na yung tinatamnan natin. Kasi expect po, sabi nga natin, lahat ng mga ginagawa natin ay inalintulad dyan sa isang pagtatanim. At aani po tayo. So gusto ba natin na yung mga inaani natin ay for the flesh, for the selfish desires? Or napagan na po siguro na doon sa ating pagtatanim patungkol naman sa Espiritu, sabi po niya dyan, is for God's purposes. Yung kagustuhan, yung kalooban ng ating Panginoon. Ayan. Pangalawa, na pagkakaiba po nitong pagtatanim na sinasabi dito. Ayan. Feeding sin, pride, and greed. Alam po natin yan na yan ang gustong-gusto ng laman. Di hamak po na maya-maya napapagod po tayo, so na matutulog na, nagugutom, tayo po ay kakain, sabi natin. Pero kung minsan lahat ng sobra, sabi po natin, ay talagang masama. Kaya feeding sin, pride, greed, ayan. Kaya tingnan nyo po ngayon, halos lahat ng mga memes na nasa social medias ay DPWH dati. DepEd ang mga nasa yung cases. Ngayon, nandoon yung mga talagang balita na sila ay yumaman, from rags to riches to robbery pala. Sabing ganon, dinugtong sa kanila. Di ba? Pero, wag natin silang gayahin mga magulang, mga kapatid. Instead, ano po yung ating ihahasik or itatanim? Faith, love, and truth. Amen. Amen. Yung salita ng ating Panginoon na considered po siya na buto, sabi nga po, yan sana po yung lumago at mamunga at gamitin natin sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kaya nga yung ating titulo kanina ay Principles of Christian Living or yung for Christian Living natin. Kasi kahit na nandito tayo sa mundong ito, nariyan po ang influences ng other people, ng community, ng environment natin. Kumbaga, yung influensya ng ibang tao sa atin. At yun nga, akma noong last Monday na, why not na tayo mang-influensya sa kanila? Mang-influensya tayo sa mga katrabaho natin, sa mga mahal natin sa buhay, at mga nakapaligid po sa atin. Ayan po, feeding faith, love, and truth. Pangatlo po, na pagkakaiba. Ayan, temporary pleasure. Kaya nga sa mundo, mayroon silang sinasabi na happy hour. Naririnig po ba natin yan? Ayan. Kung sa oras na yun, lang sila masaya. Kasi maaring happy-happy sila, nagiinuman, kasi yun lang naman ang term natin doon. Pero temporary po yung kagalakan o yung kasiyahan. Unlike with the Spirit, when we sowed on the Spirit, sabi nga po dyan, it is an eternal reward. Eternal reward. Mga magulang, mga kapatid, maaring brother mo, ang tagal na eh. Bakit hindi pa po ako pinagpapala? Ang tanong ko din sa inyo, kung nasubukan na nating nagtanim, nung nagtanim ka ba, agad-agad ba mo siyang nakuha yung reward mo na pumitas ka kaagad? Hindi po, di ba? Kami nga, ilang taon na yung mangga natin, Sister Marvy? Almost, may 10 years na ba? Wala pa naman. Pero nagtataka kami na hanggang ngayon ay hindi pa namumunga. Eh yung mga kapitbahay namin na medyo nauna pa kami nagtanim ay namumunga na. So, pero alam naman namin na talagang siyempre, una dyan, bakit hindi namumunga? Maaring yung lupa, di ba? Yun eh. Kaya kulang ng fertilizer. So, ganun din. Wait and wait lang yan, sabi ko. Alagaan pa rin natin. So, ganyan din po ang reward na titignan natin dito mga magulang, mga kapatid. Sapagkat
O may mga instances na God blesses us at once or immediate, pero may mga times na talagang pinaghihintay po tayo. Dahil nga, kagaya ng isang pagtatanim, tutubo yan, aalagaan hanggang sa mamumunga. Ganyan din po siya, mga magulang, mga kapatid. There is an eternal reward. Next po, leads to corruption. Ang yung sowing to flesh. Corrupt. We have these corruptible bodies. Diba? Kahit na sabihin natin ang lakas natin, sabihin natin na meron tayong supplement na tinitake, hello, tayo pa rin po ay prone sa mga bacteria, sa mga viruses, kaya nagkakasakit po tayo. At literal din po yan, corruption. Diba? Dahil makasalanan ang nasa paligid po natin, kaya pansinin ninyo, affected lahat. Mapasa workplace, sabi nga natin. Pero mga magulang, mga kapatid, once na kinonsider natin ang para sa Espiritu, sabi nga po dyan, it leads to life. Amen. Ito ay dalawa naman ang tinitingnan natin dyan, mga magulang, mga kapatid. Spiritual life and our eternal life. Di po ba? Maaring ngayon, sabi ko nga po, ay wala pa. Hindi pa natin nare-receive, natatanggap. At may mga nauna na sa atin na mga mahal natin sa buhay, may mga saints na sa Old and New Testament, nauna na sila. And they have already received, sabi nga natin, mga magulang, mga kapatid, this life na tinutukoy po, no pinangako ng Panginoon sa atin. Amen. And lastly, na kaibahan, though kung isasum up natin yung apat, ay nandito sa panglima na pagkakakumpara natin. Sowing to flesh means indulging in sin, ignoring God's voice, and living for self. So this is a perfect time na we evaluate ourselves, we reflect on the words of God na baka mamaya we are already ignoring the voice. Kasi, take note, ang dami pong tinig na ating naririnig dyan. Diba? Madaming bulungan, ang daming boses na naririnig. Pero why not na we concentrate or focus on the voice of God? Kaya sabi niya dyan, to sow to the Spirit means investing in prayer. Kaya pray po tayo ng pray. Huwag po tayong magsawa. Amen. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, yung process nito, itong principle ng sowing and reaping, hindi lamang po isang beses na nagtanim at umani, kundi it's a cycle. Amen. At ganyan din po, pananalangin, pagsunod sa ating Panginoon, generosity, godly relationships, and so on. Lahat na ng alam po natin na mga makadiyos na kaparaanan, sabi natin. Spiritual aspect, mga magulang, mga kapatid. Kaya, tandaan po natin, hindi po pwedeng pinagsasabay dahil ano ba ang sinabi ng ating Panginoon? Diba? We would neglect or we would reject other. Kaya, kung dito ka sa left, stay ka sa left. Kung dito ka sa right, stay ka sa right. Amen po ba, mga magulang, mga kapatid? Amen. Yan po ang paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians po or mga Galatia, mga magulang, mga kapatid. Ano po ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon? In Proverbs chapter 11 verse 18. The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward. Tingnan niyo po ano? Dalawa ulit dat klase ng tao. Wicked and righteous. Yung wicked daw ay deceptive. Ibig sabihin, mapaglinlang, naluloko siya, o nandyan yung walang halaga, mga magulang, mga kapatid. Pero, righteous, sabi po niya, there is a sure. Siguradong sigurado. Merong assurance. Di po ba? Sure reward, mga magulang, mga kapatid. Kaya, ano po ang hintayin po natin dyan, mga magulang, mga kapatid? Alam naman natin, ang Diyos hindi natin malilinlang. Kung sa tao, pwede natin ipakita, we are on this right side, pero sa harapan ng Panginoon pala, hindi natin siya maluloko. Amen.
Amen. Tandaan po natin ito na prinsipyo ng sowing and reaping po, mga magulang, mga kapatid. Pangalawa na bersikulo po natin na matatagpuan sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ito ay malimit naman natin na ginagamit sa tuwing tayo po ay nag-i-exhort ng giving. Diba? Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kaya ito yung sabi nga natin, gamit na gamit po na bersikulo sa tuwing tayo po ay nagbibigay. Na in relation doon sa unang principle of generosity and support na sinasabi po natin, ay naulit-ulit. Diba? Kumbaga, diba ano po ba ang gamit ng pag nag-ulit tayo ng reminder? Sa tayo na mga magulang, kumadwalatan, niya bilin ko si ka. Nanibuno yan, kumalulatan, in remind ko si ka. Diba? Bibilangan da tayo. Ano ang ibig sabihin kasi nung binibilangan tayo ng reminder ng Panginoon sa ng ating mga magulang? Or ako mismo, nagre-remind din ako Sa estudyante or of course, si Kadyo, ay ibig sabihin, nandoon yung natura ng tao na nakakalimutan na. Di ba? Kaya si Apostle Paul, binanggit niya doon sa verse 6, biglang binigyan niya ng emphasis ulit sa verses 7 and 8. Yung sowing and reaping, mga magulang, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya ang mga taga-Korinto, nandyan yung kanilang sinasabi pong pagbibigay sa kanilang wholeheartedly, yung willingly. They are willing enough to support also. Kasi kung paano ang mga taga-Philippi, sila yung unang-unang taga-support ni Apostle Paul, nandyan din po ang Korinto na sila yung pangalawa na supporter po nitong si Apostle Paul. At tayo din po ngayong umaga, mga magulang, mga kapatid, tandaan po natin itong principle of sowing and reaping. At meron pa po dyan na makita natin. Next slide po. Una, ano man yung tinatanim natin or ginagawa natin, every choice, every decision, every act po natin ay isang seed or isang buto. Ayan. Di ba, ang buto, pag nahulog yan, kaya nga di ba yung parable of the sower, ilang mga areas nahulog yung seeds. May nahulog sa daanan, may nahulog sa batuhan, maraming tinik, may nahulog dun sa magandang soil. Lahat sila may pagkakatulad. Tumubo lahat yung mga buto. So ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, ayan po, lahat ng choices natin, decisions natin, acts natin, mga ginagawa, sinasambit, ay mga buto yan na tumutubo po, mga magulang, mga kapatid. Kasi kung paano yung parable of the sower, any areas, tumubo po sila. Ang pagkakaiba lang, yung mga areas ng pinagtubuhan po ay hindi po tumagal. Yung seedlings na tumubo. Diba? Siyempre, yung nandun sa batuhan, tumubo nga siya, pero hindi siya tumagal. Yung nandoon sa buhangin or nandoon sa batuhan or whatever, wherever is that, hindi po sila tumagal. Gusto din po natin na every seed has a season, every season brings a harvest. Lahat ng mga ginawa natin na yan ay aanihin din natin, mapamaganda man yan, hindi maganda, aanihin at aanihin po natin, mga magulang, mga kapatid. Amen. Amen. Sabi po dyan sa pangalawa, you can't sow weeds and expect na aani ka ng trigo. Ano pong ibig sabihin natin dyan? Nagtanim ka ng hindi maganda, aani ka din ba ng maganda? Hindi po Gaya ng sabi natin kanina, we reap what we sow. Kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin natin. Kaya, mga magulang, mga kapatid,
Gusto natin that God will bless us, that God will bring back yung binigay natin sa Kanya. I-consider po natin parati yung ating nasa kalooban, yung motibo natin. Kasi hindi natin siya, babalikan natin yung verse 7, hindi natin siya malilin lang na nagpapakita tayo that this principle we sow and what we reap, mga magulang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Next po, ang sabi po niya dyan sa pangatlo na pinaka-reflection po natin, God sees, next po, God sees the soil. Ayan. God sees the soil of our souls. Alam niya po, mga magulang, mga kapatid. Maaring, sabi ko nga, sa tao, may tatago natin, pero sa harapan ng ating Panginoon, wala tayong may tatago, wala tayong may sisikreto. Ano ang sabi po niya dyan? Plant wisely. Ayan. Plant wisely. Hindi lang po sa tuwing naririnig natin yan, vote wisely pero plant wisely, sabi ng ating Panginoon right now sa atin. Ano man ang ginagawa, ano man yung gagawin pa natin, ano man yung sasabihin natin, ano man yung iniisip natin, those are all our seeds. At yung mga seeds na yan, expect po natin na tutubo at tutubo po yan. At mag-harvest po tayo. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon dyan, we should plant wisely. Amen po ba? Amen po, mga magulang, mga kapatid. Kaya po, ito ay isang karanasan ng dalawang teachers. Yung isa, nung habang siya ay nasa paaralan, nagtuturo, ay naging, hindi naman happy-go-lucky siya siguro na okay lang ito, konti lang ituturo niya, more on kamustahan, more on chismisan siguro, kwentong kutsero sa kanya mga estudyante. Samantalang yung isang teacher, talagang kung isang oras yan, halos 50 minutes ginugugol niya sa pagtuturo, yung other 10 minutes, other teacher-related act. At yung ibang mga estudyante, itong teacher na to, nagtuturo siya parati, wala pa yung time na siya ay nakipag me time sa atin, o di kaya yung bang quality time na nakipagkwentuhan, lesson ng lesson. Dumaan ang araw, panahon, graduate ang mga bata sa school na yon, nagtrabaho o nagkolehiyo. Naalala nila yung dalawang teachers nila na yung isa na gumawa ng tama dahil syempre, paano nga ba sila makakapasa kung hindi sila nakikinig sa kanilang mga teachers? Paano naging silang na professional sa mga board exam, sabi nga po. So, they acknowledge, maganda pala yung naging result. Naalala nila. Samantalang isa, naalala din nila na sabi po ay wala silang natutunan. So, alin po sa dalawa ang gusto din natin, mga magulang, mga kapatid, na maalala tayo ng Panginoon or maalala tayo ng mga kapwa natin na tayo po ay, yun po bang, yun ay nakapagbigay, kung ano yung naitanim natin sa kanila, yun ang maalala nila sa atin. In short, mga magulang, mga kapatid. Amin po ba? So hindi natin kailangan, brother mo, yung example mo, as a teacher kasi Yes po, pero hindi po natin kailangan maging teacher, hindi po natin kailangan maging pastor para makita natin itong pangalawang principle na gustong ipaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. The principle of sowing and reaping. Ang linaw po dito, mga magulang, mga kapatid. Every choices, you can sow weeds, sabi po niya dyan. And then, of course, yung ating soil, ang ating mga puso, mga magulang, mga kapatid. Ayan po. Kaya, yan yung pangalawa. Una, generosity and support. Pangalawa, principle of sowing and reaping. Pangatlo po, natitignan natin dito,
the principle of perseverance and good works. Sa verses 9 and 10 na ating teksto, ito yung isa sa mga napakaganda na salita ng Panginoon. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Si Apostle Paul, ni-remind pa rin niya sila kasi may mga sumusuko na, may mga gumigive up na. Hindi pa nila naani, gumigive up na sila. Kaya, perseverance, pagpapatuloy. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice, sabi natin, pagpapatuloy po ang kailangan po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen. Therefore, sabi niya, as we have an opportunity, let us do good to all people. Hindi naman niya sinabi lang na, sa mga kapwa lang mananampalataya. Hindi po eh. Let us do good to all people. At nandyan yung second demotion, especially to those who belong to the family of believers. So, itong 9 and 10, verses 9 and 10 mga magulang mga kapatid, dalawa yung pinakita dyan, perseverance, pagpapatuloy, na sabi po niya dito, perseverance means continuing even when results are delayed, misunderstood, or unseen. Hindi nakikita o di kaya'y yung ine-expect natin ay hindi pa dumarating. Di ba? Ayan po mga magulang mga kapatid. Kagaya sa panalangin. Ang panalangin natin, maaring ito po, tapos ine-expect natin kaagad yung kasagutan. God is teaching us to persevere. Magpatuloy po, magpatuloy mga magulang mga kapatid. Good works. Pag sinabi naman natin good works, it is an act of kindness, service, and encouragement. Or whatever is that na masasabi nating maganda. Kasi natura natin ng mga tao, we are eyeing on good, yung maganda. Tinitingnan natin yung maganda. Ayaw natin tignan ang pangit. Amen. Amen. Totoo po yan. Gustong-gusto nating tignan ang mga magagandang bagay. So, ibig sabihin, kung good works po yan, yun din sana yun i-consider natin mga magulang mga kapatid. Kaya nais ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia na napakaliwanag yung sila po ay panghinaan ng loob at mawala yung kanilang katapatan sa Panginoon. Diba? Kaya don't let fatigue cancel your faithfulness. Don't let delay destroy your devotion. Yan yung mga nais ipabatid dito ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. And the same true to us this morning, mga magulang, mga kapatid. Maaring may mga bagay tayo na madi-discourage na sana dahil bakit ganon? Hindi pa ito nabibigyan kasagutan, sabi natin. Pero hindi po. Magpapatuloy at magpapatuloy po sana yung ating katapatan sa Panginoon at yung devotion natin sa Kanya. Amen. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon dito? In Hebrews chapter 6, verse 10, God is not unjust. Amen. God is just. So, ibig sabihin, He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Sino sa atin dito yung naalala pa yung maaring sa ating kabataan or nung bata-bata pa tayo? Di ba meron yun, yung hindi natin makalimutan? Halimbawa, sa edad kong ito, 40 na ako at nandyan yung hindi ko makalimutan na pangyayari yung pag nakikita ko dito sa aking right hand ay yung marka ng may asugat-ak, talaga nakipinsingan na kapitbahay. Tuwadya. Kitang-kita. So yan yung magpapaalala sa akin ng kakulitan na baga na nanay ko, ang tanan, tagkapapa po, yun, pimuhay ka. Niman. Kaya parating pag nakita ko na to, naalala ko yun. Di ba meron tayong mga bagay na naalala pa? Pero, ang masakit nito, may mga bagay din na supposed to be, hindi natin nakakalimutan, pero dahil natura natin na
meron lang tayong span ng pag-alala eh. Prone tayo ng pagkalimot. Tatak kentila, titan ni amot. Talagang tayo po ay nagiging makakalimutin. Pero ang Diyos, ang ating Panginoon, kung ang ibang tao may ginawa ka sa kanila, biglaan na lang nilang nakalimutan, hindi ka na nila kilala. Pero ang ating Panginoon, ang linaw ng sinabi ng Hebrews, alam niya, kilala niya ang bawat isa sa atin. Amen. He will not forget your work, the love you have shown Him, as you have helped His people and continue to help them. Yung word dyan na continue to help them, hindi lamang po isang beses gaya ng sinabi ko po kanina. Yung perseverance, pagpapakita ng pagpapatuloy. Merong continuity ng paggawa. Dahil naalala yan ng ating Panginoon. Kung tayo, maraming beses na tayong may karanasan, na nakalimutan tayo, hindi tayo na-acknowledge. Pero ang ating Panginoon, there is a perfect time na lahat yan ay naalala niya. Kilala niya ang bawat isa. Amen. Hallelujah. At muli doon sa in-emphasize po doon, as you have shown Him, sa ating Panginoon yan, as you have helped His people. Sino nga po ba ulit yung His people? Sino ba yung mga tauhan ng ating Panginoon? Di ba ang mga workers natin, ang mga leaders natin? Kaya bumabalik siya, sa madalit sabi, iisa yung patutunguhan talaga, yung principle na binanggit ni Apostle Paul, yung generosity, support, sowing and reaping, perseverance and good works, ay related sila sa isa't isa ng pag-support doon kay Apostle Paul. Amen. Hallelujah. Pangalawa na bersikulo po. 1 Corinthians chapter 15. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. So, ganyan po niya pinayo ang mga taga-Korinto ni Apostle Paul. Let nothing move you. So, may mga bagay na nakaka-discourage, pero stand firm lang, magpatuloy kayo sa ating paglilingkod. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because, ito po mga magulang, mga kapatid, our labor is, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Amen. Kung kanina sabi ko nakalimutan nila, hindi nila tayo na acknowledge or whatever is that, God knows at nandyan po siya na magpapaalala at magpapaalala. At there is a perfect time na ibibigay niya sa atin yung reward po na yan, mga magulang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And lastly, Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others so that they may see your good works. Di po ba? And give glory to your Father who is in heaven. Mga magulang, mga kapatid, kagaya ng isang ilawan, di ba? Hindi natin nahayaan na yung ilawan ay tatakpan natin. Hindi, nilalagay natin sa bandang itaas para magliwanag at makita. Ganyan din po. Ang salvation po natin, ang kaligtasan natin ay hindi po through good works. Na unlike sa other belief, kailangan daw nilang gumawa ng mabuti para maligtas sila. Pero tayo po, hindi po ganon. Salvation is a free gift from God para sa atin. Yung good works, that's the result na tayo po ay tagasunod na ng ating Panginoon or nandyan nga po. Magpapakita, kumbaga, hindi natin may tatago yan na mananampalataya tayo. Hindi natin kailangang ipagsigawan kasi nakikita nila through our works. Amen. Kaya nga action speaks louder than words na sinasabi natin. Kasi sa ating kilos, kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul, na isa siyang bukas na sulat, nababasa, nakikita yung kinikilos po niya. Kaya ganyan din po tayo sa ating pangatlong principle. Perseverance, pagpapatuloy po natin anuman ang mangyari, mag-persevere po tayo, magpatuloy po. At yung good works na sinasabi po dyan ay
pinakita din ulit, ni-remind na maluluwalhati kung sino ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. And lastly, as we reflect, sabi po niya dito, the harvest isn't always immediate. Yes, totoo po yan. But it is always inevitable. Totoo po na meron pong pag-harvest. Kaya nga, in everything, there's a perfect time. Sabi nga ng ating Panginoon, di po ba? Hindi pa sa ngayon niya naaani, pero aanihin din natin. Amen. Pangalawa, regarding sa principle on perseverance and good works. Ano po ang sinasabi niya dyan sa next slide? Don't let weariness win. Let worship fuel our work. Kaya, pag nababalisa tayo, namumroblema, di ba? Siya na yung sumisira sa atin nang nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon, nagdududa tayo sa Kanya. Di ba? Hindi po. Mas lalo pa na habang hindi pa binibigay ni Lord Jan, pray, pray, pray. Read, read, read. Fellowship, fellowship, fellowship. Yan dyan po mga magulang, mga kapatid. Let worship fuel our work. So magpuri po tayo sa Panginoon. Nandyan po yung pagpapaalala ng Panginoon sa atin dyan na habang hinihintay natin yung kanyang pagbabalik ay be productive. Diba? We worship Him. We constantly communicate sa ating Panginoon. Kaya nga, we are a worshiper. Ano yung statement last time, Pastor, nung Monday night? And influencer. Yung senior po nila, Pastor. And challenge po sa mga young people and all those who have attended na God is looking for a true worshipers. At yan po ang naisin ng Panginoon sa atin. And lastly, ang hirap kasi gumawa ng mabuti. Tama? We agree with this. Totoo po yan. Ang hirap maging mabuti. Lalo na sa mga kaaway po natin, may kakulkul tayo sa kapitbahay natin. Do good even when it is hard. At in-emphasize, especially to those in the household of faith. Amen. Amen. Kaya nga po, mapalad po tayo dahil bilang as one big family ng Glorious Life in Christ. Hindi lamang sa December tayo na ipapakita yung support sa atin o di kaya'y pag-ibig ng Panginoon sa atin. Even in times of calamities, di ba? Nandyan po na nakaredy po. Kasi sino nga po ba ang unang tutulong sa atin? Kundi tayo rin na kapwa mananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tandaan natin, our labor is not in vain. Hindi pa man yan nabibigyan ng reward, pero there is a perfect time. Sasabihin ng ating Panginoon sa atin, "Come, my faithful servant." Di ba? Kung dito, hindi pa natin naririnig yan, we have been not acknowledged, pero ang ating Panginoon mismo, personally, magsasabi po sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. So again, with these principles for Christian living, principle number 1, generosity and support. Pangalawa po, sowing and reaping. At ang pangatlo, perseverance and good works. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon, mga magulang.